So apparently, if we eat junk foods and you're already stressed, it's just going to compound Ah, you being over fatigued. Etong kaninang, may question kasi kanina pa naka-flash dito sa ating mga screen, ano? May question dito, sabi niya dito, kawalan ng physical na gawain, naghahatid din ba ng over fatigue? Ikaw, kumbaga, maghapon ka Yeah, yeah, naman walang ginawa, wala kang, that's hindi ka true. man lang naglinis, naglaba, paano ka nagiging nakakaranas pa rin ng over fatigue? Kawalan ng physical na gawain, ibig sabihin Yes. sedentary o Opo. nakaupo, walang Opo. ginagawa. Oo. Um, we experience that especially for people who have a sedentary lifestyle, who have BMIs that are overweight, Oo. obesity 1, obesity 2 that are prone also to diabetes. Yes, Doc. Kasi wala po silang outlet, so ibig sabihin nag-accumulate lang po, no? Mm. Karon tayo ng metabolic function na problema, and Oo. nag-accumulate po ang stress. It also triggers the secretion of stress hormones in the body. Oo. So if you experience that, no, it could lead to your being over fatigued, to your weakness, to your Oo. decline in your Ganun immune pa rin, system, to decline nakakapagod. in energy levels. Yes. So, Um, may possibility kasi pala. Oo. yes, yes. Mm-mm. Well, we always, one of the solutions to avoid over fatigue is actually the two common pillars is having a good sleep and having good exercise. Yun So those pala. are two important things for a healthy lifestyle and to avoid over fatigue. Opo. 7 to 9 hours of sleep. Mhm. I think that is in reference to Stanford Med and Harvard Medicine. And at the Okay. same time, Mm-mm. proper exercise. So our Exercise. sports medicine, physical therapists, and coaches would always recommend that if we exercise in the proper zone. Hindi naman po kailangan nag-sprint kayo eh. You Oo. understand, ma'am? Hindi po kailangan ganon. Everything Mm-mm. should be taken in moderation or Yes. lightly. And then it should hit 30 minutes at least in a day. That's going to help you. So because that way, you'll be able to release also the tension and stress that's building up Oo. and increase your volume of oxygen in your body. Okay. Alright? Yung pala yun. Dumako naman po tayo sa isa pang pillar, ma'am. It's nutrition. Because Nutrition. we are also what we eat. So apparently, if we eat junk foods and you're already stressed, it's just going to compound you being over fatigued. So yung endurance mo and stamina is built through a healthy lifestyle of not just exercise and sleep, but also proper food intake. And top on the list, and our friends from clinical nutrition or integrative nutrition will agree that we should have fruits and vegetables. Banana, apples, oranges, guyabano, Iba-iba, no? mango. Oo. Iba-iba talaga Variety siya. of On fruits and season. vegetables. Tama. We need that. We actually Yes. need that. Ayun. And yun po. So, hindi na ako magtataka, Dok, pag sinabi ng anak ko na na kunyari, inuutusan ko siya, no? Tapos, kagigising lang niya, di ba, no? Tapos, nakaupo siya sa couch, di ba? Hindi na ako magtataka pag sinabi niya, ma, pagod na pagod ako. Yun po ba yung anak niya na nag-aaral pa or nagtatrabaho na? The one Either that's way, studying probably. siguro, yung nag-aaral, no? Yeah. Oo. Alam mo ka-partner, napaka-angkot po yan kasi yung sinabi po ninyo ay connected rin sa remarks kanina sa Secrets Revealed. Yeah. When people eat dark chocolate, it helps also with the brain. It's Yes. fuel eh. Oo. And exercises mentally and studying is also nakakapagod. Oo. When you try to read and analyze and process and analyze it, Nakakapagod, no? it's hard. Para isip, nakapagod yan. when you think a lot, no? Nakakapagod. When you think a O lot- yung mga nag-overthink din, di ba, no? Ha? That's true. That's true. Sila, oo. Yeah, that's ayan. true. Oo. Kaya minsan maganda pa rin wag na tayo mag-isip. Maganda na mag-isip. mag-meditate na lang tayo. O yan. Ayun, Meditation tama. techniques, breathing techniques, Yes. Tai Chi po tayo. Tai Chi. Diba? Pwede mag-yoga. Yun, Pwede naman po gawin. tayo mag-ganun. Uy, si Matt De Lorenzo sabi niya rito, I'm having a black chocolate in sea salt.
Aba! Uy, kakaiba yan, Mata't Hindi ko nga na-try pa yan, Thank you for the idea, no? Tama, Doc. Ha? Hindi, sa atin, try natin, chocolate with Himalayan salt. O, diba? Mas social yan. Oo. Babasagin ko yung Himalayan salt namin na lamp doon. Gagawin ko. Ayan. Wellness yan, wellness. Uy, pero yun masustansya po yan. No, si S. Clibas Gem, sabi niya rito, mabuhay, Pinas, SMNI. Thank you very much po, mga kapartners, ha? Ito, tanong ko lang po, Doc, bakit po ganito? Lately po nakakaranas ako na para po ako nauupos. Nauupos. Nauupos? Uy, nararamdaman ko yan dati. Yung bang pero ito ako yung binti ko lagi, no? May times or sabi niya, yung parang pagod lagi, no? Okay. Hindi ka pa naglalakad ng malayo, parang pagod na yung binti mo, parang ganon. Yes. If I'm correct, dun sa nag-send sa atin ng question, oo, ganun po yung sa akin, yun ang interpretation ko pagka nauupos. Ayan. It's like a cigarette, na nauupos. Ayan. Yeah. I have 2 recommendations for the feeling kasi it's part in the context of fatigue, no? So, when you feel na nauupos, 2 added solutions for that and recommendations yan. is if you feel that, you rest. Na-rest. You rest. Opo. You have to rest. You have to have breaks or you manage your time well. So yung breaks mo na yan, pwede naman nakaupo ka, static, pwede rin naman dynamic, naglalakad, pero relax lang. Breathe the fresh air, no? You don't have to continue exerting so much effort, so take time to rest. Alright? Ay, pahinga. Number two, in fact, may nag-type po dito na fatigue can be also because due to extreme heat or heat. That's true. Oo, heat. So, yung dynamics po natin, ka-partner, is pag naupos kayo, you have to refuel. The body is telling you that you need to hydrate. Water is free. It's a gift from God. It's also a sign of life, source of life. So, let's drink water. H2O can help you. No? Yes. So, those are 2 things that you can do. Rest and hydration. Very important. Yun. Pero, yes. Pero partner, maganda rin kasi i-check, no? If you bring it to another level, hindi po ba kaya na nauupos rin po kayo? Kasi baka mamaya, kulang rin po kayo ng kinain o potassium. Yes, oo. Ako naman. So, nutrition. It boils down into one. Nutrition. No? Nutrition also. Yan. Oo. So, yun po, no? So, kailangan magkaroon tayo ng activity and at the same time, yung pag-iisip natin, sabi nga ni Doc, mag-meditate tayo, mag-yoga tayo, mag-tai chi tayo, at yung pagkain, nutrition pa rin. Okay, So, pagka yan po naranasan natin, sobrang pagod tayo lagi, sumasakit ang ulo, 'di ba, no? At masungit. Yes. Masungit tayo. Oo. So, yung mga sinabi po natin parang over-fatigue na yan. Yes po. Kailangan nila makita kung nai-hit po nila ang ating mga recommendations. Yes. So, proper sleep, proper hydration, proper nutrition, proper exercise, breaks, etc. Pero kung ginawa nyo na po yun, hindi natin ginawa nyo na po yun, pero you feel pa rin over-fatigue, iba na yan, magpa-medical check-up na kayo. Yun. It might be a reason of something else. An example could be, baka mamaya anemic na kayo, mababa po ang hemoglobin, mababa ang red blood cells. So, it's always good to check and have also your lab tests. They will not lie. Yes, of course. Yan yung mga pagbabasihan ng mga doktor, no? Pakonsulta kayo. Meron dito akong na-research regarding dito sa pagiging physically active. Sabi rito, being physically active every day is important for the healthy growth and development of babies, toddlers, preschoolers, and even adults. Ayan. Oo. At base naman, no, sa
pag-aaral, it is medically proven that people who do regular physical activity have up to 30% low risk of depression and dementia. Yun. Yes. 'Di ba no, sa pagtanda yung ano makalimutin, 'di ba? Mm-hmm. O di kaya yung Tingnan mo, sample ko, totoo Yes, yan. Coach. Kasi di ba yung dating mga bata noon, ano po ba yung ginagawa nating laro? Physical. Oo. Di ba? Kaysa ngayon po, puro gadget. Yes. Kaya kailangan po talaga turuan natin lalo yung mga kabataan ngayon na huwag puro gadget. Yun. Bigyan sila ng exercise, physical activities, mga sports, na yung brain nila, yung movement nila, yung motor skill nila, magpa-function. Yun. Yun Oo. po. Ayan. Eto pa, meron pa mga ka-partners. It is also medically proven that people who do regular physical activity have up to 35% lower risk of coronary heart disease. And the possibility of stroke. And 50%. Ayan, naku, 50% tumataas ang percentage, no? Para maging mababa po ang risk for type 2 diabetes. Oh, yun. Yes po. Kaya mahalaga po talaga i-balance natin. Yes. Ang 20, yung sinasabi ko palagi pag nandito po ako at nagigaya sa inyo, the 20% exercise and the 80% nutrition. Balance po talaga. Yan, okay. Para maiwasan po yung mga ganyan. Oo. Actually, aside, diba, doon sa pagkakaroon ng problema sa brain, like dementia, no? At saka yung binanggit ko kanina, yung sa puso, at saka yung diabetes and stroke, mga ka-partners, no? Nakakadikit din doon yung possibility ng iba't ibang cancer. Yes. Yung colon cancer, breast cancer, yan mga ka-partners. Kasi, kumikilos ka ng maigi. Sabi nga, di ba, yung iba nagkakaroon ng problema sa colon kasi nagdidikit-dikit na yung colon kasi lagi ka nakaupo. Diba? Yung mga bituka mo sa katawan. Ayun, Kumbaga sabi nga, kilos-kilos naman. Ayun, move. Correct. Oo. At, eto pa, naku, para sa mga nag-iedad. Pero sabi nga nila, pag daw nag-iedad ang isang tao, marami ng mga sakit-sakit. Di ba? Masakit ang tuhod, masakit ang balakang. Pero all the more na binibaby sila. Di ba, no, Coach? Yes po. Oo, lalo silang... Ayun, sabi ni... Ano ba yun? Sino ba nagsabi nito? Galaw-galaw para di ma-stroke. Yes. Tama po yan. Galaw-galaw po talaga. Yes. Oo, kasabi nga, no, pagka daw nag-edad ka ng 70 or 80, no, marami mga lola natin hindi na halos kumikilos, 'di ba? They have their maids, merong mga apo na siya nag-aasikaso sa kanila pero kailangan pa rin. Siguro yung simpleng tatanim, 'di ba, no? Yes po. At least may activities po sila na ginagawa. Yan. Kasi yung yung ang tawag nito, didiligan mo yung mga halaman, no? Tama po. At part ng routine mo yan, lalong-lalo kung sa umaga. Diba, napakaganda. Habang ikaw kinakausap mo yung mga halaman, dinidiligan mo sila, nagpapaaraw ka. Diba? Kasi po, parang tama. Kasi parang syunga-syunga lang ako sa umaga. Parang ganyan ako. Ikaw, kalamansi, marami ka ng bunga. Diba? Yes. Partners, mahilig ka pala sa halaman, Actually, lang naman, hindi naman talagang marami, Coach, kasi yung lugar namin is walang masyadong lupa, no? And I just started yung mag-akit ng halaman dun sa roof deck namin kasi most of the time, lalo na sa umaga, no? Pagka nagigising ako sa umaga, nandun na ako sa tuktok nagpapaaraw.
Oo, pero ang lungkot naman, parang walang plants. Kaya nag-aakyat ako ng mga plants doon. Ayan. Oy, si Karen pala nanonood sa atin via YouTube din. Ayun, ha? Partner Karen Mendoza Pama, hello. Ayan. At Coach, totoo po ba pagka ikaw ay physically active, masarap ang iyong tulog? Ay, diba? True. Opo. Oh. Pag physically active ka, masarap po talaga yung tulog. Makukumpleto mo yung rest na 8 hours, ang sleep to 10 hours. Kaya po yan. 7 to 8 hours, kumpleto na po yun. Yes, kompletong tulog, 7 to 8 hours. Parang then, kulang wag niyo ako kakalimutan, today. di ba, kanina narinig ko po na listen to your body. Talagang papakinggan po natin yung sarili natin, yung katawan natin. Kasi hindi siya nagsasalita. Pakiramdaman po natin na kung kailangan natin mag-rest po tayo. Yun po. Kasama po yun sa health natin, ang rest. Oo, yung pangangalaga, no. It's not merely may maririnig ka magsasabi, huy, mga ganyan. Pero, you can feel it, diba? Feel, opo. Oo, kahit na ba sabi nga, masyado tayong busy. Yes. No? Marami tayong ginagawa. And si Coach, ang dami kinakausap, kung saan nagpupunta, no? Kailangan kaya minsan, kung feeling nyo, yung naantok kayo, take a nap. Oo. Ayun. Take a nap. Ganun ba? Ganun pala. Kasi huwag natin pigilan Iwan ko muna minsan. si Coach dito, pwede. Mag-ano lang ako, magte-take ka na. Pero totoo yun, di ba, no? Sabi nga, kahit maikli lang na idlip, yes, malaking tulong na to sa katawan natin at sa brain. Di ba, no? Kasi nag-signal na siya na, ay, kailangan ko magpahinga. Kaya yun yung parang niya na, take a nap. Konti lang. Then, go na tuloy. Oo, ayan, oo. Kasi hindi naman tayo robot na bigla na lang di ba, no? Basta-basta na lang nagsasalita, ako ay matutulog na. Hindi naman ganon, di ba, no? So, dapat talaga ramdamin natin, teka, kung ganon, parang, na ako, gastado na ako sa lahat ng pinaggagawa ko, di ba, no? So, pahinga tayo. Isaalang-alang din natin yung mga, syempre, yung iba natin mga partners, may mga nararamdaman. Yun po, meron tayong mga targeted nutrition. Just PM me doon sa mga concern na ganon. Kasi matulungan po sila. Yan. Sabi ni Partner Uno, yes, sarap tulog. Yes, correct, Coach. Kinggan ang katawan. Pakinggan daw ang katawan. Yes. Oo. Yan ang ginagawa ng ibang mga ka-partners natin. Kaya lang sa sobrang pakikinig, nakakatulog na sila buong maghapon. Baka naman sobra naman ng tulog. Masobrahan po tayo. Pero masakit sa ulo, di ba, no, Coach? Pag nasosobrahan ka rin sa tulog. Ikaw, na-experience mo yun? Pag nasobrahan po ako ng, kunwari, ng higa, mas sa likod po. Kumbaga, yung katawan mo, dapat talaga balance lahat. Oo. Yun po. Sa likod at saka sa ulo. Parang ang bigat ng ulo pagka Hindi ko kayang matulog ng, yung iba na talagang all throughout o ilang oras na nakahiga. 9 to 10 hours. Merong ganun, Grabe, ang batugan. Kailangan po talaga may activities tayo araw-araw. Correct. Kahit ano po yan. Don't overuse your body. Yun. Yes. Huwag niyong masyadong, kasi sabi nga kasi singilin ka ng katawan mo balang araw pagka nasobrahan ka naman sa activity. Sandaan nyo po, isa lang po yung templo natin. Ito yung hindi tayo pwedeng, pag nawala tong templo na to, bapupo tayo sa iba. Hindi po gano'n. Iisa lang yan na para sa iyo talaga ang iyong katawan. Need to heal ibigay natin yung recover your body. Ayun, pag active ka. Ayun, kasi nga, kumbaga parang may process of healing, no? Yeah. Ang ating katawan.